Okay, so ito. February 3rd, Dark and Light Side of Life, episode 19, ano yun? 110. Okay, 110. Di ba? Ang layo ng kodigo ko. Ayun, ay, Diyos ko. Okay, tingnan natin saan manggagaling yung mga problema nyo ngayon. Di ba? Sa buwan ng mga puso. Tingnan natin kung literal ba kayong magkakasakit sa puso o dahil lang sa mga relasyon. Ay, Diyos ko. At ito yung mga possible solution sa buhay natin. So, tingnan natin ito. Tingnan natin. O, dito. O, yep. Kuha tayo dito ng 3. Una, ay, Diyos ko. Iyong victory. Pangalawa, ay, 8 of Wands. And pangatlo, 7 of Cups, so, diba? So, masyado kakasabi ko lang kanina na sa mga ano dyan, young adults, mga teenagers, huwag masyadong magmadali na makadate, magka-boyfriend, dahil wala pa sa tamang panahon. So, ibig sabihin, yung magiging problema ninyo is manggagaling talaga sa usaping pag-ibig. Ito yung punto ng pamumuhay na gusto mong magwagi, no? Kapag meron kang karibal, gusto mong ipakita sa lahat ng tao na magwawagi ka, ikaw yung magiging successful, ikaw yung magiging girlfriend, ikaw yung magiging boyfriend. Dito nangyayari yung punto na alam mo na may gusto yung isang tao na iba. Tapos gumagawa ka ng paraan para maagaw mo siya. And then, by the time na naagaw mo siya sa madalian, kasi the 8 of Wands is faster. Mas mabilis na mensahe. So, ibig sabihin, minamadali mo ang sitwasyon mo dahil ito yung pangarap mo, no? Ito yung hinihintay mong pagkakataon, ito yung buwan na hinihintay mo na pwede ka nang makipag-date, no? Pwede ka nang mag-boyfriend, pwede na lahat. So, diyan manggagaling ang problema. Alam naman yan sa mga magulang, no? Alam na nila kung anong posibleng problema ang mangyayari sa mga ganito. Yung mga lalo na yung mga mapupusok, 'di ba? So, tignan natin kung anong solusyon. Hi, 9 of Wands. Talaga ha? Wands and Cups lumalabas. O, di ba? Page of Wands din. And then, the third one, dito na lumabas yung Ace of Pentacles. Itabi natin to. Ngayon, dito na nalalaman na yung solusyon, no? Huwag kang magmadali. Antayin mo ang tamang panahon. Antayin mo ang tamang tao. Which is the Page of Wands. Ang tamang tao na darating sa buhay mo para dalhin or ibigay sa'yo yung dapat mong blessings. Kasi kung mamadaliin mo, nanakawin mo, aagawin mo, wala kang blessings na makukuha doon. Bagkos yung parang cause of delay, di ba? Ano doon yung problema na posible, mabubuntis ka sa di oras, matitigil ka sa pag-aaral kasi nakabuntis ka, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo maghanap buhay, and then mabibigo ka sa mga expectations ng pamilya mo, at magkakaroon ka ng severe problems kasi you will be left behind sa mga kaklase mo. Ito yung pinakamalungkot, lalong-lalo na kapag ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa barkada. Tapos, bigla ka lang hindi na makakasama. Kasi ang dami mo nang kailangang unahin. Ang dami ng biglaang nangyari sa buhay mo, di ba? Although, na yung anak naman is always a blessing. Pero, di ba mas masaya pa rin at mas masarap pa din na kailangan mong antayin ang tamang panahon kung kailan ka talaga destined na magkaroon ng sarili mong partner, asawa, live-in, boyfriend. Kasi kapag yan, hinog sa pilit, alam mo naman na hindi matamis, di ba? Ano pa ba? Basta ganun na yun, alam nyo na. Yung mga buhay-buhay kasi ng tao na lagi na lang, di ba? Lagi na lang natin inaasahan na ganito yung mangyayari, ganyan yung mangyayari, tapos hanggang sa dulo, wala talaga. So ngayon, nasa magulang din yan, no? Kung papaano ninyo
ipapaliwanag sa anak ninyo. Lalong-lalo na yung mga anak ninyong babae. Ito yung pinaka-crucial na side. Kasi kalimitan, out of their own innocence sa buhay, napapahamak sila, nagkakaroon sila ng matinding problema na hindi naman nila alam kung papaano. Bilang magulang, kapag nangyari yan, wala ka na rin magagawa kasi ayaw mo rin makita yung anak mo na nagsasakripisyo, di ba? Kaya nga literal sa Pinoy na yung apo, no, andyan pa din sa lola niya. Yung lola at saka lolo, doon pa din, tumutulong pa din. And then, yung iba namang client ko, pinapaaral nila yung anak nila until such time na nakapagtapos, nagkaroon ng magandang trabaho at nakapag-pundar ng sarili niyang gamit habang inaalagaan yung apo nila. So, kung ikaw naman yung tipo ng anak na binibigyan mo ng halaga, ang bawat pawis at dugo na ibinubuwis ng magulang mo, mapagtapos lang kayo. Kasi yung iba kasi, ang daming magkakapatid eh. Isa pa yun sa nagpapahirap sa magulang. Tapos, yung income, lalong-lalo na dinaanan ng pandemya, di ba? So, ito yun. Huwag magmadali. Kasi sinabi naman ni Universe, makikita mo pa din yung sarili mong twin flame. And then, huwag kasi ganito yun, huwag kang mangarap ng gising. Dahil minsan, ang sobrang bang ini-expect mo na yan yung mangyayari sa buhay mo, masyado kang nape-pressure, masyado kang nagkakaroon ng unwanted waste of energy sa buhay mo, sa vibrations mo, kaya ka nagkakaganyan. Pero siguro kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mong tanggapin ang lahat-lahat, no? Kaya mo mag-recover, ibig sabihin nun, may parte pa din sa buhay mo na kahit gaano man kalakas ng bagyo, kahit gaano man katibay or katapang mo, may panahon talaga na parang bibigay ka, bibitaw ka, susuko ka. Hindi mo kaya, lalo na may mga tao na hindi nila kayang umiyak sa harap ng iba. So, may mga tao na palihim, na nasasaktan. May mga, lalo na, ito, magulang. No? Kasi marami akong clients na magulang eh. Mga ama't ina na alam mo, naghihirap sila. No? Overseas, isa na yan. Tapos malalaman nila nagkakaganyan na yung sitwasyon ng anak nila, di ba? Parang nanlulumo sila. Andun sila sa punto na hanggang kailan. Yung tanong na lang nila sa sarili nila. Minsan yung iba kasi nakakwentuhan ko. Yung iba daw sabi nila kapag nasa ibang bansa sila, minsan, nasa labas or nasa resort or kahit saan man na kaya nilang mapag-isa. Nakatingin daw sila sa langit. Hindi man nila literal na sinasabi, pero sa isipan, sa puso't isipan nila, tinatanong na nila kung bakit nangyayari yan sa buhay nila. Kasi, hindi natin pwedeng i-deny, may mga magulang na sobrang bait. May mga magulang na sobra-sobra ang tawag nito, yung pagmamahal, pag-aaruga, pagbibigay, pag-iintindi sa anak. Meron ganun. Yung parang hindi mo nakitaan ng pangil ni minsan. May ganung magulang. Pero hindi nyo alam, ganun yung tipo ng magulang na nasa likod. Kapag wala ang lahat, umiiyak. Ay parang uupo ka sa loob ng banyo, no? Kailangan mong i-open yung gripo or shower para hindi nila marinig na palihim kang humihikbi, palihim kang umiiyak sa mga panahon na akala mo okay na tapos bigla kang binaliktad ng panahon. So kung ayaw nyong mangyari yung ganyan, kakalipas lang kahapon ng Candelaria, ingat na lang po talaga kayo. Kasi yung pagbaliktad na sinasabi ko, posible pong mangyari ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw.